Alina, Episode 18, Part 1. Mahal ko siya. Higit pa kanino man. Minahal ko siya higit pa sa sarili ko. Pero parang hindi pa rin naging sapat para sa kanya pinakita kong pagmamahal. Sugan niyo po ng hiwa-hiwalay para makakain lahat. Para di rin mag-away-away. Hello, Lilet. Nandito na ako sa ranch. Galing lang akong Manila kanina. Di ba may pasok ka pa? Sem break na, ano ka ba? Kaya nga I came here as soon as I can. Pwede ka pa pumunta dito mamaya mga around 8? I'll cook dinner. Sige. May trabaho pa ako pero tapusin ko agad. Ang dami kasing utos ng pape. Miss na kita. Basta mamaya, ha? Sige, I love. Bakit sa tingin mo ba may kakain pa niyang mga yan? Iwanan mo muna kami. Lilet, sorry. Lilet, sorry. Magmula kambingan dito na dumuretso. Ang dami kasing utos ng pape. Sorry, no. Lilet. Mukhang masarap yung luto mo. Tara, kain tayo. Gusto mo kumain? Ha? Ito. Yan! Kumain ka! Kumain ka! Dinner was at 8. Alas 10 na, Dominic! Lilet, kinailangan tapusin yung trabaho sa rancho. Sa susunod, huwag kang mangangako na darating ka sa oras kung hindi mo naman pala kaya. Sorry. And please, try to look and smell more decent next time. Paramdam mo naman sa akin na mahalaga ako. Kahit minsan lang. Dominic! Dominic! Pa. Pumunta ka sa palayan, may problema. May nasira daw ng traktora. Pa, may usapan kami ni Lilet eh. Ha? Unahin mo pa babae kasi sa radyo? Ano? Lakad na! Ngayon na! Huwag kang tatanga-tanga dyan! Ngayon na! Lilet, sorry. Napakasim namin inuutos eh, kaya... Wala ka na bang ibang sasabihin kundi sorry? Wala ka na ba ibang maisip na dahilan kundi ang papa mo at ang rancho? Lilet, intindihin mo naman ako. Dominic, wala na akong ginawa sa relasyon to kundi intindihin ka. Did you ever bother for once na ako naman ang intindihin mo? Iniintindi kita, kaya nga lang... Kaya nga lang mananatili akong malayong pangalawa sa buhay mo. Kailan kaya darating yung panahon na ako naman ang priority mo? Darating pa kaya yun? Puro na lang tayo ganito, Dom. Mabuti pa siguro magkanya-kanya na muna tayo. What's the point of this relationship kung hindi rin naman natin mabibigyan ng atensyon at panahon ng isa't isa? Lilet, mahalaga ka sa akin. Mahal na mahal kita. Alam mo, hindi totoo yan. Hindi natin kailangan maghiwalay. Maayos pa to, di ba? To be honest with you, napapagod na ako. Tumawag ka agad ako nang nalaman kung dumating ka. Congratulations. Salamat. Buti naman naalala mo yung graduation ko. Busy ako sa graduation dinner mamaya eh. Pati ba ako imbitado dyan? Ikaw kung makakapunta ka. Siyempre, mahalagang araw yun para sa taong mahal ko. At yung regalo mo, matagal na nakahanda. Huwag kang maglala, hindi ako malilate, pangako.
Maraming salamat po sa lahat na nagpunta ngayong gabi. Now, I'm about to begin the next chapter of my life. Last week, I marched down the aisle of an auditorium as I graduated from college. 6 months from now, I'll be marching again. But this time, down the aisle of a church, in my wedding gown. I am now happy to announce that I'll be tying the knot with Rex Del Carmen. Nung kinasal si Rex at si Lilet, inisip ko yun na makakabuti para sa lahat. Kailangan ako dito sa rancho. Kailangan lang ang isa't isa. Kaya hindi mo ko pwedeng sisihan kung ganun ko sila proteksyonan. You never wanted our baby. It's not fair. Alam mong mahal na mahal ko ang baby natin. You told the doctors to stop. Alam mo, wala nang pag-asa eh. Hindi totoo yan. Alam mong magagawang pa dapat ng paraan. Kaya ano gusto mo? Buhay nga siya humihinga, pero gulay. Lalo mo lang siya papatayinan eh. Lalo mo lang papatayin tayong dalawa eh. Hindi man nila sabihin sa akin, damang-dama ko na hindi naging maganda ang pagkasama nila. Nung nabuntis si Lilet, inisip ko na ito na yung magkapatibay sa kanilang samahan. Ngayon, may anak na sila. Wala nang pwede magpahiwalay sa kanilang dalawa. Bakit hindi mo pinaglaban yung pag-ibig mo kay Lilet? Sa pamilya namin kapag ang isa nag-desisyon magpakasal, kailangan itong panindigan hanggang kamatayan. Walang Del Carmen na sumuko at tumalikod sa isang kasal. Kaya kami problema, dapat lang ayusin to. Iintindihan ko yung galit ng masakit eh. Alam ko nasasaktan ka. Hindi lang ako nasasaktan, Rex! Pinatay mo ang anak natin! Hindi ko pinatay yung anak natin. Paano pa ako mabubuhay na kasama ka, ha? Kung yung katiting na pag-asa na magtatagal pa tayong pinatay mo. Hindi mo ko naiintindihan. Buhay mo ang Rancho del Carmen. At dahil sa atensyon na binigay mo dito, pinatay mo yung pangarap mo na maging isang doktor. At hinayaan mo na agawin sa'yo ng kapatid mo ang babaeng pinakamamahal mo. Hindi ka ba nagsisisi sa mga naging desisyon mo, Dominic? Kung magsisisi ba ako, mababago ang lahat ng pangyayari. Sa palagay ko, yun ang narapat na desisyon na yun sa puntong yun ng buhay ko.
Kaya wala akong pinagsisisihan. Bakit? Sa palagi mo ba, meron dapat? Lina! Lina! Ba't ka umalis? Magagabi na kasi. Baka hinahanap na nila tayo. Halika na. Alis ka lang. Dominic, ano? Kaya talaga mag-start eh. Haring ilaw. Hindi tayo pwedeng bumiyahe. Matalik ang mga daan. Baka mapano pa tayo dyan. Eh, paano yun? Pwedeng maglakad, kaya lang malayo-layo yun. Naalala ko yung paa mo. Tumawag ka kaya sa bahay, magpasundo tayo. Yung cellphone ko naiwan sa bahay. Iniwan ko siya nung pupunta ng palayan. Alam kong mapuputikan eh. Subscribe for more videos.